Sa gitna ng kasikatan ng mga PBA player ay mayroong kanya-kanyang istorya ang mga ito sa likod ng court. May simple at payapa silang buhay na nilalaro maging sa syudad man o sa probinsya. Mga ka-sports, halina't samahan niyo ko ngayon upang silipin ang buhay sa likod ng tinaguriang The Kraken ng PBA. Walang iba kundi si Junmar Fajardo. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating mga videos dito sa IMAX Sports Channel. Si Junmar Fajardo ay ipinanganak noong November 17, 1989 at payapang namumuhay sa Queen City of the South o Cebu, lungsod ng Compostela. Bago sumabak sa PBA si Junmar ay laki ito sa mga trabahong pangprobinsya gaya ng pangingisda at pagiging kargador. Gaya ng karamihan, laki sa hirap si Junmar, nabibilad sa araw at nagbabanat ng buto para makatulong sa kanyang pamilya. Dati ay nagsisiksikan sila sa isang bahay na mayroong isang kwarto lamang. Ganun pa man ay hindi ito naging hadlang para itaguyod at ipag-aral siya ng kanyang mga magulang. Madalas itong tumatambay sa mga bilyaran noong hindi pa ito nahihilig sa basketball. Kung minsan ay hindi ito pumapasok sa eskwela para makapag-billiard. Ngunit nagsimula na ngang magbago ang lahat nang biglang pasukin ito ang mundo ng basketball. Ang tinutuksong bata pala na taga Cebu ang magdodomina at magyayanig sa mundo ng PBA. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Nag-umpisa ang kanyang karera noong nakapag-college na ito at naglaro para sa University of Cebu na kung saan ay nakaharap pa niya si Greg Slaughter na naglalaro din para sa University of Visayas. Dito ay 2 beses niyang napag-champion ang kanyang team at nagsimula na ngang magbukas ang maraming opportunity para sa kanya. Ang unang laro nito ay noong kinuha siya para sa ASEAN Basketball League o ABL para maglaro sa San Miguel Beermen hanggang sa pumasok na ito sa PBA noong 2012 bilang first overall draft pick para sa Petron Blazer Booster. Dito na nga nagsimulang lumago ang kanyang career. Kalaunan ay nakilala ito bilang first PBA player na nakakuha lang naman ng 6 na MVP awards sa 6 din na sunod-sunod na season. Naglaro para sa national team sa FIBA at 9 times PBA champion pa. Ganyang katindi ang naging career nito at naging sobrang successful kung kaya't naiahon ni Junmar ang kanyang pamilya sa hirap. Sa puntong ito, isa na siya sa may pinakamagandang basketball career sa history ng PBA. Mula sa batang palaging tinutukso hanggang sa pagiging idolo ng bayan sa larangan ng basketball. Sa tagal na nito sa PBA ay nakaipon siya ng sapat na pera para magpagawa ng 3-story house para sa kanyang buong pamilya. Makikita sa bahay na nakadisplay lahat ng mga achievements nito sa pagbabasketball. Makikita din dito ang mga memorabilia niya gaya ng uniform at sapatos. At dahil hilig niya rin ang pagbibilliard noong bata pa siya, ay syempre naglagay din siya ng sarili niyang billiard table sa labas ng kanilang bahay. Dito sa napundar niyang bahay ay madalas idinaraos ang mga okasyon gaya ng birthday at salo-salo na tatak probinsya talaga dahil pati sa pagkain ay simple at nagkakamay pa rin si Junmar. Napaka-humble talaga nito mula sa loob at labas ng court. Maliban sa bahay ay mayroon din itong piggery at business dahil sa lawak ng nabili niyang 3 ektaryang lupain sa probinsya. Sa lupaing ito ay may farm siya ng kakao at kalamansi, pati na rin mangga. Napakabuting anak ni Junmar dahil sa kabila ng biyayang natanggap niya sa basketball ay hindi niya pinagdamot ito at ibinahagi sa kanyang pamilya. Malayo na nga ang narating ng dating batang tubong Cebu na si Junmar. Sabi nga nila, libre lang ang mangarap, kaya itodo na natin. At hanggang dyan na lamang muna mga ka-sports. Sana maging inspirasyon sa atin ang buhay ni Idol Junmar para maging successful sa buhay. Naway maraming aral kayong napulot sa ating episode ngayon. At sa susunod ay isang entertaining topic na naman ang ating pag-uusapan. Siyempre, don't forget to subscribe and like our videos ha. Share mo na rin. Bye!